Bago pa man dumating ang mga banyaga, may maunlad ng pamayanan sa kapuluan ng Pilipinas. May mga sinaunang sultanato sa Mindanao, tulad ng Sultanato ng Sulu at Maguindanao at mga barangay sa Luzon at Visayas na pinamumunuan ng mga dato o raha. Ang mga ninuno natin ay mahusay sa pangingisda, pagsasaka, pakikipagkalakalan at panday ng bakal at ginto. Nakikipagpalitan na sila ng kalakal sa mga Tsino, Bombay, Malay at iba pang karatig bansa. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling panitikan tulad ng alibata, baybayin at mga epiko tulad ng Biyag ni Lamang at Hinilawod. May sarili rin silang paniniwala, animismo, pagsamba sa kalikasan at mga espiritu na tinatawag nilang anito. Ang ating mga ninuno ay hindi mangmang o mababang uri ng tao gaya ng ipininta ng mga mananakop. Bago pa man dumating ang Espanyol, mayroon na tayong sistema ng batas, pakikipagkapwa at katarungan. Tulad ng utang na loob, pakikisama at bayanihan. Noong Marso 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na naglayag para sa Espanya. Dumating siya sa Homonhon at tinawag ang mga isla bilang bahagi ng Las Islas de San Lazaro. Ipinakilala ni Magellan ang Kristyanismo at bininyagan si Raya Humabon ng Cebu at ang kanyang asawa. Ngunit nagwakas ang paglalakbay ni Magellan sa Mactan nang siya ay mapatay ni Lapu-Lapu, ang unang katutubong bayani na lumaban sa banyagang pananakop. Pagkaraan ng halos 40 taon, noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi at itinatag ang unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Mula rito, lumawak ang pamahalaang Espanyol at naitatag ang Maynila bilang kabisera noong 1571. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya sa loob ng mahigit 333 taon. Ipinakilala nila ang Kristyanismo at itinayo ang mga simbahan, paaralan at kalsada. Ngunit ginamit din nila ang relihiyon upang kontrolin ang mga tao. Ipinatupad ang encomienda system kung saan binigyan ng lupa at kapangyarihan ang mga Espanyol upang mangolekta ng buwis mula sa mga katutubo. Marami ang pinilit magtrabaho sa ilalim ng polo in serbisyo, sa pilitang paggawa at bandala, sa pilitang pagbebenta ng produkto sa murang halaga. Gayunpaman, sa kabila ng pagsasamantala, ang mga Pilipino ay natutong magbasa, magsulat at kumilos bilang iisang bayan. Dito nagsimulang mabuo ang diwa ng nasyonalismo. Noong ika-18 at ika-19 na siglo, dumating ang mga paring sekular at reformista tulad ni Padre Gomez, Burgos at Zamora o tinatawag na Gomburza na humiling ng reforma sa simbahan at gobyerno. Ngunit sila ay binitay noong 1872 matapos ang Cavite Mutiny. Ang kanilang kamatayan ay nagpaalab sa damdaming makabayan ng kabataan. Kabilang na si Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Heina ng propaganda movement. Matapos mailathala ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, nagising ang bayan sa kalagayan ng katiwalian at pang-aapi. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan noong 1872, isang lihim na samahan na layuning palayain ang bansa mula sa mga Espanyol sa pamamagitan ng rebolusyon. Noong Agosto 23, 1876, isinagawa ang Sgao sa Pugadlawin, tanda ng pagsisimula ng Rebolusyong Pilipino. Maraming labanan ang naganap, kabilang na ang labanan sa Pinaglabanan at Biak na Bato, kung saan nagtapos pansamantala ang digmaan noong 1877. Pagkaraan, bumalik si Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong at idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878 sa Kawit, Cavite, ang unang republika sa Asya.
Ngunit hindi nagwakas doon ang kwento. Sa parehong taon, nagkaroon ng digmaang Espanyol-Amerikano at natalo ng Estados Unidos ang Espanya. Sa halagang 20 milyong dolyar, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa ilalim ng Treaty of Paris noong 1878. Muling nasakop ang bansa ngayon ng mga Amerikano. Hindi ito tinanggap ng mga Pilipino. Noong 1879, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano sa pagitan ng mga puwersa ni Aguinaldo at ng mga Amerikano. Libo-libong Pilipino ang nasawi, lalo na sa mga probinsya ng Samar at Batangas kung saan ipinatupad ang mga brutal na kampanya. Nahuli si Aguinaldo noong 1901 at dito tuluyang bumagsak ang unang republika. Sa ilalim ng pamahalaang Amerikano, ipinakilala ang sistemang demokratiko, pampublikong edukasyon at wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Maraming infrastruktura ang itinayo at nabuo ang Philippine Assembly 1907 bilang unang hakbang sa sariling pamahalaan. Noong 1935, naitatag ang Commonwealth of the Philippines sa ilalim ng pamumuno ni Manuel L. Quezon. Ang panahong ito ay tinawag na paghahanda sa kalayaan. Ngunit hindi pa rin ganap na malaya ang bansa. Kontrolado pa rin ng Amerika ang ekonomiya at militar. Noong Disyembre 8, 1941, ilang oras matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay ng Imperyong Hapon ang Pilipinas. Pagkatapos ng ilang buwan ng matinding labanan, bumagsak ang Bataan noong Abril 1942 at sumunod ang Corregidor. Dito naganap ang malagim na Death March. Libo-libong Pilipinong sundalo ang pinilit maglakad mula Bataan hanggang Tarlac. Marami ang namatay sa gutom at sakit na itatag ng mga Hapon. Ang puppet government sa ilalim ni Jose P. Laurel, ngunit lumaban ang mga gerilya sa kabundukan at sinamahan ng mga Amerikano sa huling yugto ng digmaan. Noong 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Leyte at sinimulan ang pagpapalaya ng Pilipinas. Taong 1945, tuluyang natalo ang mga Hapon, ngunit libo-libong buhay at syudad ang nasira, kabilang ang Maynila. Noong Hulyo 4, 1946, ipinagkaloob ng Amerika ang ganap na kalayaan sa Pilipinas. Naging unang pangulo ng Ikatlong Republika si Manuel Rojas, ngunit ang bansa ay sugatan. Kailangan itong bumangon mula sa digmaan. Kasunod na mga pangulo, tulad ni Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia at Diosdado Macapagal ay nagsikap magpabuti ng ekonomiya, ngunit patuloy ang problema sa korupsyon, kahirapan at insurgency. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar. Sa mga dokumento, layunin daw nitong pigilan ang komunismo at kaguluhan. Ngunit sa realidad, ginamit ito upang manatili sa kapangyarihan. Marami ang inaresto, pinahirapan at pinasara ang media. Gayunman, itinayo rin sa panahong ito ang ilang infrastruktura at proyekto tulad ng Cultural Center, San Juanico Bridge at iba pa. Ngunit dumami ang utang ng bansa at lumakas ang diktadura. Noong 1983, pinaslang si Benigno Ninoy Aquino Jr. at ito ang nagpaalab ng damdaming bayan. Noong Pebrero 1986, sumiklab ang EDSA People Power Revolution, isang mapayapang revolusyon na nagpabagsak sa diktadura at nagluklok kay Corazon Aquino bilang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Sa panahon ni Cory Aquino, muling naibalik ang demokrasya at nailunsad ang bagong saligang batas. 1987, sumunod si Fidel Ramos, 1992 hanggang 1998 na nagpatupad ng reforma sa ekonomiya. Pagkatapos niya, si Joseph Estrada, 1998 hanggang 2001 ay pinatalsik sa EDSA II
Dahil sa aligasyon ng katiwalian, pinalitan siya ni Gloria Macapagal Arroyo, 2001 hanggang 2010, na nagtagal ng halos 9 na taon, ngunit binalot din ng kontrobersya. Sumunod si Benigno Noynoy Aquino III, 2010 hanggang 2016, na nagpatupad ng kampanya laban sa korupsyon at umani ng mataas na pagtingin sa internasyonal. Noong 2016, si Rodrigo Duterte ang naging pangulo. Kilala sa kanyang kampanya laban sa droga at krimen, ngunit umani rin ng kritisismo dahil sa karahasan. At sa 2022, nanalo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng dating diktador, bilang pangulo. Isang makasaysayang pagbabalik ng pangalang Marcos sa Malacanang. Ngayon, ang Pilipinas ay patuloy na lumalaban sa mga hamon ng ekonomiya, politika at kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino, masayahin, masipag at mapagtagumpay. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kwento ng pakikibaka, pananampalataya at pag-asa. Mula sa mga dato at mandirigmang sinaunang Pilipino, sa mga revolusyonaryo ng 1896 hanggang sa mga manggagawa at lider ng modernong panahon, iisa lang ang mensahe. Ang kalayaan ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan, ipinaglalaban at pinangangalagaan.